Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kaabit, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito po sa ating mama. At ito naman po si Papa O, si Odile. So, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Kasi meron na naman, mapapaaway na naman tayo. Ha? Uy, hindi naman, kuya. Paano yan, Mrena? Oo. Ikaw, oh, Diyos ko, si Mrena ang nasa likod. Ang topic natin, Vice Ganda Concert. Ha? O, paano yan? Aalis ka. Si kuya naman, galing pa ako ng Pasig, kuya, papalisin mo ako. Naku, marami kang bashers Ha? Parang marami nga siyang masasabi. Uy, kuya, Oo. baka sabihin galing ako kay Vice, ha? Vice, ganda, congrats po sa tunay concert mo. Ayan, kuya, Wow. binati ko, ha? Parang utang na loob pa ng taon na batiin mo siya. Hindi. Hindi ako Sincere ka ba? galit. Sincere ka. Oo, kuya, ibig sabihin niya ako galit. Pero puno-puno yung Araneta ha, 2 nights, Ah, di ba? Congratulations, Nene! And Ma'am Shireg, di ba? Diba? Oo. Grabe ang haba doon ng concert. 3 hours. Oo. Inaabot, oo. Pero hitik na hitik, sulit na Oo. sulit yung mga nanood, di ba? But in fairness naman to me, I was invited. Mhm. Oo. Kaya lang binigay ko yung ticket ko kay Erin, sa anak ko, tsaka sa boyfriend niya. Mhm. Eh kasi nasa Cebu ako ng August 8 and 9. Yes. Eh 9:55 PM yung flight ko going back to Manila. Kuya, ba't nag-explain? Doon ka sa presinto mag-explain. Teka lang. Isa pa lang. Oo, hindi, totoo naman. Oo nga. Sinabi ko yan kay John Bariwan. Yes. Oo, dahil nga meron daw 2 tickets for me. Mm. Oo, pero syempre, yan nga, na-miss natin. Pero parang wala rin naman tayo na-miss dahil nga ang dami ng vloggers, ang influencers, ang talaga namang Diyos ko, 3 hours talaga yung itinutok nilang camera doon sa concert. Kaya naman na-i-vlog nila yung buong concert. Talaga ba? Ang dami, Diyos ko. Akala ko mga clips lang. May nakabuo? Oo, dahil sa YouTube. Ay, syempre, yung iba kasi, ginagawa nilang content yan. Oo. Oh, wala namang problema sa amin kasi hindi naman kami ang nag-show, di ba? Pero mahirap na rin pigilan yun eh. Oo. Kasi lahat naka-cellphone eh. Oo, hindi naman pwedeng iwanan yung camera sa labas ng Araneta Coliseum, di ba? Correct. O kuya, doon na tayo sa issue. Ano ba mga issue dyan? Ay, parang ka, ready ka. Handa ko na rin ng pamalo, Asan ang sinelas mo? Ito ng chinelas ko eh. Oo. Itinalo ko lang kanina to sa ipis. Pinagdampan ko yung ipis eh. Oh, anyways, yun na nga, no? Siyempre, maraming pumuri Mhm. at marami ring nambash. Oo. Oh, kasi nga, pumuri kasi yung tawang-tawa sila kay Vice. Yes. Marami rin namang hindi pumuri or nambash dahil nga dun sa mga jokes. Mhm. Siyempre, una na dyan yung mga DDS. Oo, tinira si Vice. Oo. Yung sa jet ski, Sa jet skill. ski, skit. Skit. Mhm. Oo. Na anong sinabi ni Vice? Eto. It's a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea, buy a jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big allowance and BBMs are banned and prohibited. Ayun na. Oo. Kaya naman na sari-sari na yung mga naglabasan katulad ng kung pwede raw si Vice i-declare sa Davao na persona non grata. Oh. Dahil nga sa mga binitingwan na itong joke
tungkol sa dating Pangulong Duterte, di ba? Ayan no, hindi na namin isa-isahin na, ayan po, mga naglalabasan po yung mga Ang negative. dami. Kung paano, marami rin namang pumuri, pumalakpak. Saka sobrang sulit na sulit ang panonood ng mga tao. Kahit more than 3 hours pang inabot ng concert. Ganun talaga kasi si Vice pag nagsho-show. Susulitin niya ang perang pinambili mo ng ticket sa concert niya. Lalo na't andun din si Regine Velasquez, hindi ba? At yun na nga, dahil nga sa political joke ni Vice, nabulabog na naman ang mga DDS, lalo na nung mabanggit bilang joke si Digong. Heto nga't hininga ng panig si Vice President Sara Duterte. Again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang desisyon sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa ato ang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. So, ibig sabihin, ang magde-decide daw noon ay ang mga city council ng Davao kung i-declare ang isang tao bilang persona non grata. Oo. Kasabay niyan ay yung acting vice mayor. Ano sinabi ng acting vice mayor? Ay, eto na yung nasusulat. Basa. The City Council of Davao has far more important matters to focus on than entertaining baseless attention-seeking antics from performers desperate for relevance. Contrary to what this viral document suggests, the Council's time and energy are devoted to crafting policies and programs that improves the lives of Davaoenos, enhancing infrastructures, ensuring public safety, creating livelihood opportunities, and strengthening social services. Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Public figures like Vice Ganda, who use their platform to mock rather than uplift, reveal more about their character than about the people they ridicule. Yan yung sabi ng acting Vice Mayor in Davao City na si Vice Mayor Rigo Duterte II. Oh, Mama Loy. Habang binabasa mo yan, parang natitense ka. Binasa mo lang naman Naintindihan mo ba yung binasa ko? Hindi, pero naramdaman kita, Mama Loy, parang Hindi mo nga naintindihan pero naisip mong natitense ako? nanginginig yung boses mo Ay, minsan ganun talaga pag English, Miranda. Ayan, Diyos ko. Ay, nako. So, iba-iba, no? Teka lang muna, Mamaloy. May pinapakalat ang isang DDS at ginagamit nito si Ann Curtis na may blue check pa, ha? Bilang verified o legit account daw ito ni Ann. Ang sabi ni Ann, sometimes yung joke mo, Vice, hindi na talaga nakakatuwa. Di mo talaga ramdam na nakakasakit ka na ng tao. Kahit yun man ang role mo, mag-control ka naman sa mga biro mo. Alam mo ba, naiilan din kami na may lihim na galit sa'yo? Di ka na lang namin pinapatulan dahil lamang sa respeto. Respeto? Talaga, ha? Ang hilig mo magpahiya ng tao, di mo nga alam na ang dami ng contestant na bad trip sa'yo. Sa mga comment section nga, ay ang daming napaniwala, ha? Sa quote na ito ni Ann Curtis. Pero lilinawin ko lang po, ha, ito po ay fake at gawa-gawa lamang para manganak ang galit ng tao, lalo na ng DDS kay Vice Ganda. Pero sorry, ha, nabukong fake dahil ba't naman hindi alam ni Ann yung spelling ng respeto, naging respito? Kaloka talaga yung ibang tao ngayon. Nakakaloka kayo. Alam mo ano yan depende yan sa tumitingin, ano? Sa nakikinig. Kung paano nila iti-take ang isang joke, no? Alam mo, wala namang pinagkaiba yan kung kunwari, si Lenny Robredo yung na-okray ni Vice Ganda. Ma-offend ang mga kakamping. Ngayon, ang DDS o ang Duterte supporters, sa palagay mo, hindi sila matutuwa. Na na-offend yung mga kakamping. So, ganun lang din yun. Isang malaking comedy club kasi yung Araneta Yes. So, nasa tumitingin yan kung paano mo ba titingnan yun? As a joke? At saka hindi lang naman si President Duterte yung ano na yan, na joke. O si Senator Marcoleta din, di ba parang may part doon na may joke? Eto Yun na yun, wala na? Meron pa. Ate, ba't ang dami? Sinasabi ko lang nga ba nung Wait, doon hindi ko nilalabas. There's a very private picture! Wow, Senator
tawang-tawa? Wow! Sige nga, titignan mo nga si Marcoleta. Tingnan ko kung matatawa ka. Joke lang. Yung pala ako nagsisorry na ako. I'm sorry. No? Oh, wala naman tayong narinig na comment mula kay Senator Marcoleta tungkol dun sa joke na yun. Sa ngayon, Mamaloy. Alam mo, sa'yo ko natitense, Mariana. Hindi din sa pagbabasa. Actually. Ay, naku. Rena. Diba, sino ba dapat dito? Si Rena talaga. Oo, eh. Na-timing na naman si Rena. Oo, Diyos ko. Nakakaloka ng taon. Oh. Kahit nga si Pangulong Bongbong Marcos, wala naman tayong naririnig kay BBM, di ba? Pero nagamit siya. Pati si Digong, si MC bilang si BBM, si Lassie bilang si Digong, di ba? Alam mo, ano naman yan eh, nasa pag-take ng joke, no? Kung si PBBM ay okay lang sa kanya, wala namang problema, wala tayong i-discuss dito. Kung kay Digong mismo, kay Digong mismo, eh okay lang yung gano'n, na nagaganon si Lassie at wala rin namang problema. O wala rin naman tayong pag-uusapan dito. Ang mga nagre-react, yung mga supporters ng mga nasaktan. Diba? So, yan, talaga namang pag-joke talaga, Mamaloy, hindi all out, tatawa yung lahat ng nasa studio, Correct. tatawa yung lahat na nasa comedy bar. Kasi minsan merong, corny. Tapos, grabe naman, nakaka-offend yun. O, isa na offend, yung isa na corny yan. So, iba-iba yung take nila sa joke. Kaya, ako naman, ang suggestion ko, pag manonood ng isang Vice Ganda concert, diba, handa tayo makarinig ng mga patama, pahaging, Yes. yung mga kurot. At saka yung concert naman I think it's it's an for adults concert. Kasi di ba meron din minsan na babanggit na bad words, di ba? So, it was meant to be para dun sa venue lang. Nagkataon lang na ang daming cameras, kaya naging So hindi talaga siya meant for for public viewing. Oo. Kumbaga para lang talaga dun sa mga nagbayad ng ticket yun. Nagkataon lang na marami nag-share, di ba? Oo. Eh, iba-iba nga ang take ng mga tao sa joke. At saka, for sure naman din na, I'm sure napagandaan din ni Meme Vice yung consequences ng mga jokes niya bago pa niya yun ibinato. So, I'm sure si Meme, paninindigan niya yung mga jokes na ginawa niya. Kasi nga, part yun ng script nila di ba? So, pwedeng may backlash, pwedeng may mga nakaintindi, pwedeng mga hindi nakaintindi. Gaya nga na lagi may sinasabi, we can never please everybody, di ba? Gusto mong intindihin kung saan nanggagaling yung mga rant ng DDS o ng mga supporters ni Digong, ganun din ang supporters ni Vice. Gusto natin intindihin kung saan din sila nanggagaling. Yes. Di ba? Kasi nga, di ba gaya na lagi sinasabi, dahil real time ngayon, lahat meron ng opinion. Lahat. Lahat meron ng Lahat komento. judger na. Yes, Oo. diba? Ang importante lang sana, hindi lumalampas sa guhit. Anong ibig sabihin nun, kuya? Alam na nila kung anong ibig ko sabihin. Oh, pero teka muna, kuya. Bakit? Maisingit ko lang. Ito na yung pagkakataon mo. Grabe ka. Parang, magpalit nga tayo. Hindi. Kasi ang dami nagko-comment, bakit daw hindi ka nagre-react sa awayang Christopher Min at Vice Ganda? Okay. Oo, okay. Para lang sa... You're putting it on the spot? Tinuro mo yan, Loy. Ikaw yung nag-discuss nung topic Kaya tuloy naisip ni Brenna Okay, andito na rin lang tayo. Una sa lahat, okay. Bakit ba wala akong sinasabi sa awayang Christopher Min at Vice Ganda? Okay, ilalarawan ko lang ha. Okay. Si Ate Christopher Min, ang nanay-nanayan ko. Siya yung discoverer mentor ko sa pagsusulat. Okay? Malaki rin ang utang na loob ko kay Ate Christy. Kasi lahat ng unang meron ako ay galing din sa kanya. Kotse, pinautang niya ako. Bahay, dun sa San Pedro, siya rin na nagpaluwal. Ganyan siya kabuti bilang nanay sa amin. Okay?
Okay? Ang aming mga opinion ni Ate Christy dito, tsaka yung opinion niya doon, magkaiba. Di ba? Magkaiba kami ng mindset, magkaiba kami ng direksyon, o magkaiba man kami ng tinatahak na obserbasyon. Kung kaliwa siya, ako kanan. Hindi kami nag-aaway dyan at hindi rin kami nag-uusap kung ano yung mga i-opinion namin sa aming mga channel. At kay Vice naman, si Vice ay halos 5 taon kong hinawakan. Yung kanyang unang taon ng pamamayagpag dito ay ako ang humawak sa kanya. Year 2006. Okay? At syempre, obviously, wala na sa akin si Vice. Okay? So, naghiwalay kami ni Vice na siya, minanage siya ng kung sino-sino, wala namang problema sa akin. Tuloy pa rin naman ang buhay. Diba? Hindi naman porke nawala ka, wala nang darating. Kaya nung umalis si Vice, sinong dumating? Si Liza Soberano. Eh, ba't nawala sila si Liza, kuya? Baka kung ano isipin nila. Ay, darling, ito na lang sasabihin ko. Talagang sa kanya ako nagpapaliwanag. Eh, sa kanila, parang sa kanila din. Oo. Bakit mo pinapatulan yung tanong? Hindi, sige, patulang ko. Patulang ko, ha. Eh, bago ko maibuhos sa kanya itong tsaan. Mainit pa naman. Hindi. Alam mo, sa totoo lang, ba't ba umalis sa akin? Wala naman permanente talaga sa mundo. Tama. Diba? Kahit nga sarili mong kadugo, pwede kang layasan, pwede kang alisan. Diba? Pwedeng sila lahat magsama-sama sila, magkaisa silang umalis sa'yo, pero hindi nila mabibit-bit ang kalooban ko. Darling, unang-una, di ba, nakakahiya pa ba? Hoy, makinig ka. Tanggal ka ng tanggal ng Hindi muta. na kasi yung matang Oo. kuya. Go. Kaya, halos 5 years kay Vice Ganda. Masama pa ba yun? Kay Liza, halos 12 years na hinawakan ko. Masama pa ba yun? So, kung nag-aalisan sila, eh, ganun talaga. Di ba? At saka, kaya nga po show business yung tawag dito eh. Most of the decisions are business decisions na, di ba? Correct. Kasi tungkol sa career nila yun eh, Oo. sa profession nila yun eh. Oo. So, beyond yung personal, ang nangingibabaw lagi madalas sa desisyon ng mga artista at nasa industriya is yung career nila, Oo. negosyo nila, di ba? Yung Oo. sarili nila, yung negosyo nila eh. Oo, kaya yun nga ang tanong sa akin. Oh, bakit daw hindi ako nagsasalita tungkol sa issue? Kasi gusto kong ipagtanggol si Ate Christy. Sasabihin naman ng mga tao, uy, naging alaga mo rin si Vice Ganda. Baka nakakalimutan mo. 'Di ba? So, saan ko ilulugar ang sarili ko? So, yan, hindi ko yan kukwestiyonin kasi kung nasa script yun, wala naman tayong magagawa. Ang lagi naman batayan dito eh, kay ano pang joke yan, nakaka-offend man yan o hindi, basta tumawa yung mga tao, joke yun. 'Di ba? Anyway, akin lang naman to. Ngayon ko sinasabi nyo, pinagtatanggol mo rin si Christy eh. Ganyan-ganyan. Hindi. Gusto kong intindihin si Vice. Saan nanggagaling si Vice? Feeling niya kasi, mali yung mga balita ni Ate Christy. Lalo't higit, itong MC Lassie na nagkasamaan ng loob, si Vice at si MC Lassie, dahil sa inilabas ng vlog ni Vice. Okay, nag-gets ko si Vice doon kung bakit sumama ang loob niya, bakit siya nagalit, bakit sinasabi niyang demonyo si Ate Christy, ganyan-ganyan. Siya yun eh. Kaya niyang sabihin yun, kaya niyang panindigan yun. So, bigay natin kay Vice. Eh kasi feeling ni Vice, parang nag-imbento si Ate Christy na magkagalit, magkasamaan sila ng loob ni MC. Kaya nag-dialogue si Ate Christy ng sabi ni MC ay, tumingin ka sa mata ko, MC. Kung alam mo ang totoo, something like that. Kasi, siyempre, may sources din siya, si Ate Christy. Kung paanong meron din tayong sources. Oo. Sinasabi ko sa inyo, hindi nga kami nag-uusap ni Ate Christy kung ano yung ibabalita namin eh. Oo. Sa mga ano namin eh. Correct. Hindi kami nag-uusap. Hindi po talaga. Kasi, ang lagi kong katwiran, mag-usap lang tayo bilang magnanay. Alam mo yung ganon. Pero, pag-uusapan natin ng mga balita, huwag kasi conflict of interest din yun. Diba? Anyway, going back, ang bola ngayon ay na kanino? Na kay MC. Why? Kasi si MC, tumatawa lang. Wala siyang sinabi, si MC,
na tinan mo, nasira yung sinisira natin narrative ni Christy, ganyan-ganyan, chu-chu-chu. Si MC tumatawa lang. Kahit si Lassie tumatawa lang din. Wala silang sinasabi. Kaya doon naman nanggagaling si Ate Christy na tumingin ka sa mata ko, MC, at something like, tinan mo kung sino nagsisinungaling nagsasabi ng totoo. So, ang bola ngayon ay na kay MC. Paano ba niya ito hahagurin na ano ba talaga ang nangyari? Kasi kami dito, di ba, lagi natin sinasabi, sana magkaayos, sana magkabate. Oh, so kuya, nagkagalit nga. Kasi gusto magkaayos eh. Nagkagalit. Mag-explain ka ulit. Hindi, ako naman sa akin, kasi nakarating din naman sa akin na sumama ang loob ni MC kay Vice nung inilabas ito ni Vice, yung vlog niya, kung saan parang sila nagkaroon ng bull session na harap-harapan ay sinabi ni Vice na parang nagpunta tayo rito, ginibap ko yung oras ko para sa nanay ko, para sa inyo, magkasama-sama tayo. Tapos ang tagal mong maligo, tapos ang tagal mong lumabas ng kwarto, natulog ka, bla bla bla. So naumiyak si MC. Kasi yun din naman ang alam ko na nagkasamtingan yung dalawa. Pero hindi ko sila pinag-aaway na dalawa. Dahil sa totoo lang, nung napanood ko yung nag-okay sila, tapos tumatawa na si MC, sabi ko, ay, may closure na to. Kasi kilala ko si MC bilang mabait na tao. Bilang, alam mo yon na siya kasi peacemaker mismo. Napapanood natin sa vlog yan, di ba? Yes. Na pag may nag-aaway, si MC ang gumigitna. Kasi ayaw ni MC na ang mga kaibigan niya nag-aaway. Correct. Siya yung peacemaker, siya yung pinaka-leader ng bahay ng Dex Battalion. Di ba? Yun ang marka sa akin ni MC. So, yun. Kaya, syempre, nung nagkaayos sila, syempre, sino naman ang hindi matutuwa kung nagkaayos sila? Di ba? Ang gusto lang ipunto ni Ate Christy ay hindi sila nag-iimbento ng balita na talagang meron siyang source, na talagang meron siyang nakausap. Kaya siguro dumating na sa punto na nagalit na rin si Vice. Kasi para kay Vice, hindi totoo yun. Na normal lang sa magkakaibigan na magkatampuhan. So again, nahihirapan din naman ako dahil nanay-nanayan ko isa, dati kong alaga naman si Vice. Kaya ako nalulungkot kapag parehong malapit sa'yo, nag-aaway. Kuya, bakit hindi ka mag-ala MC? Na ano? Na maging peacemaker ka. Ano magkaayos? Alam mo lang problema dyan. Sa totoo lang, kaya kong gawin yan. Correct. Pero hindi sa panahon ngayon na mataas. Mataas pareho ang emosyon. Yeah. Di ba? Lalo na si Vice, kailangan timingan mo. Timingan mo si Vice na okay siya. Si Ate Christy, kaya ko yan kasi syempre, 16 years old pa lang ako na kay Ate Christy na ako. Kaya mas kaya ko siya. Kaya ko siyang kausapin. Di ba? Si Vice, talagang titimplahin mo yung lapit mo. Kasi kahit sino, hindi basta-basta nakakalapit kay Vice. Tsetsempohan mo, tatimingan mo yung mood niya. Ganon si Vice. Ayaw niya basta-basta lalapit. Lalo na pag hindi handa yung kalooban niya. And I think naman na it goes for everyone. Kanya-kanya Yes. tayo ng Timing. Kanya-kanya tayo ng timing kung kailan tayo magiging okay, kausapin yung isang tao na nakasama natin ng loob. Or kung magiging okay pa ba tayo or ibabaon na natin hanggang sa huling sandali. Oo. 'Di ba? Na hindi ko kakausapin yung tao na yon. Oo. And I think naman din, valid din, ibigay din natin yan dun sa mga tao, di ba, Nay? Kumaga parang hindi natin kailangan i-judge na, grabe naman, ang tigas naman ng puso nito. Ano niya yun eh, ang tawag dito, sarili niya yun na di ba? Oh, mahirap to each his own, di ba? Minsan, di ba yung umiiyak na tahan na. Oo. Sino ka para magsabi sa akin tahan na? Kita mong namatayan ako, tapos tahan na. Di ba? Hindi ganun kadali kasi magsabi, huy, patawarin mo na. Huy, mag-usap na kayo. Pwede ko ba kayo upo? Wait, Correct. wag sa ngayon. Okay. So, ikaw lang din ang mapapahiya. Correct. Di ba? So, talagang timing lang. Proper timing lang din. Kasi, syempre, doon ako sana nga, eventually, magkaayos sila.
Tsaka kung ako sa pagkakakilala, doon na tayo kay Ate Christy na mas kilala ko si Ate Christy. Grabing lambot ng puso niyan. Pag na ano mo yan, nakuha mo yan. Oo, hindi sa inaangat ko siya, kundi kabisado ko na siya. Ako na mismo nagagalit kay Ate Christy. Kapag merong ano na, inuuto ka na naman yan, no? Nakakaloka ka, pinahiram mo na naman ng pera. Nakakaawa, anak eh. Kasi baka ito yung paglapit niya sa akin na makakasalba. Ate Chris, hindi lang ikaw ang nilalapitan niya. Madami. Kaya sana madala ka na. So, ako ba yung nagagalit sa kanya? Ako nga lang nakapagsabi niya na utu-utu ka, no, Ate Chris. Kasi alam kong niloloko na siya ng mga tao. Pero bigay pa rin siya. Correct. So, ganun siya. Kasi ako, sa totoo lang, nakinabang ako kay Ate Christy. Talagang lagi niya sinasabi, anak, ito, gusto ko may kotse ka. Pay when able. Nung araw, na bongga pa ang mariposa. Pay when able. Eh ako naman, hindi. Basta may pera ko, babayaran kita. Kasi ang katwiran ko sa utang, babayaran ko yung utang ko kasi para makaulit-ulit ako. Correct. Para magkaroon ako ng magandang record sa'yo. Na, masarap pa utangin to si Ochi. Kasi binabalik agad. Kahit sabihin mong, bahala ka na kung kailan mo gustong bayaran. Kaya, doon nagsimula sa kotse, yung bahay ko sa San Pedro, Yes. siya rin ang nagpaluwal. Anak, bahala ka na, pay when able. Hindi. Nililinggo-linggo ko siya na bayaran hanggang sa makaraos ako matapos yung utang ko. Ganon. Eh kay Vice, kuya. Talagang ano ka, no? Mag-explain ka ulit. Yung tatlong lang kay Vice. Si Vice, okay. Si Vice naman, obviously, for 5 years, ang binigay naman sa akin ni Vice, ay itong bahay ko. Hindi niya to binigay, pinagtrabaho ko naman. Siyempre, yung mga commission ko, na ibayad ko sa bank loan. Itong bahay na ito ay mula sa mga commission ko, sa mga projects, sa mga shows, sa mga racket device. Siyempre, alam mo, at the end of the day, lagi mo pa rin titingnan, Marina, sino ba yung mga taong tumulong sa'yo nung wala ka at nung walang-wala ka. Na kapag nagkaroon ka, ay hindi mo pa rin makakalimutan sila. Ganun lang naman ang buhay, umiikot lang din yan. Kaya, Diyos ko, sana nga isang araw magkapanagpo itong dalawa, si Ate Christy at si Vice. Na ganun lang sila. Promise, hindi iiwas si Ate Christy. Kung babatiin siya ni Vice or kung makakangitian niya si Vice, ngingitian niya si Vice. Ganun si Ate Christy. Hindi natin alam, di ba? Who knows? Isang araw magkasalubong yung dalawa yan. Biglang nakalimutan na nila, nagkayakapan sila. Ganun. And I think na hindi yun malayong mangyari. Diba? Marami naman tayong mga kwento Oo. showbiz na matagal Kahit na hindi nagkakasundo. lalayo ka ba? Diyos ko, ako na lang. Diba? Ako nga mismo, tinatanong ko yung mga artista, galit ka ba sa akin? Tapos si Dominic Roque, galit ka ba sa akin? Hindi. Thank you, Diba? Si Ronnie Alonte, galit ka ba sa akin? Hindi, mama. Diba? Si Carlo Aquino, hindi rin, ang dami na parang sila tuloy ang hindi ko makalimutan kasi meron silang mapagpatawad na puso. Diba? Kahit pa sabihin ko na wala akong kasalanan, hindi ko kasalanan, nagbalita lang naman kami, kung feeling nila kasalanan ko, diba, kailangan ko lumapit sa kanila. Kasi ang liit-liit lang ng mundo. Correct. Diba? Magkikita yan, magkakatrabaho yan, di ba? Sana nga ay... Sana nga ay naitawid mo, kuya. Ako na mag-aasip. Sana. Hindi naman. Hindi naman hindi sasabihin niya. Di ba yun, mga lo? Sana nga ay magpanagpo sila. At magkaayos, kuya, no? Alam mo, sira ulo ka, no? Kuya, yan lagi ending mo eh. Basta, nakakaloka. Ay, nako. Ganun naman talaga, Nay, di ba? Pag meron kang dalawang kaibigan na may hindi pagkakaunawaan, mahirap na gumatong
hindi naman masamang sumausaw. I mean, syempre kung gusto mo maging peacemaker, di ba? Pero yung gumatong, minsan kasi yun yung ina-expect ng ibang tao na, ano masasabi mo, kanino ka nakakampi, di ba? May mga times naman na kailangan mo lang hintayin silang dalawa yung mag-heal on their own terms di ba? Tsaka, Diyos ko, kahit naman tayo dito kahit maganda na yung sinasabi natin, nami-misinterpret naman ng iba. Tama. Misunderstood tayo. Or misunderstood daw natin sila. So, hindi natin alam, di ba, again, at the end of the day, bottom line, we really cannot please everybody. So, itong aking posisyon, maaaring maraming lumikha ng thumbs up, may mga thumbs down din, meron namang unfair ka, ganyan-ganyan, chu-chu-chu-chu. Bias ka, saan na kami lulugar? Oo. At the end of the day, pag sabi niyong bias ako, ibig sabihin, tinapos niyo ang videong ito. Yes. Diba? Kung hindi na po kayo naniniwala sa akin, wala naman problema. Oo, hindi para pilitin namin kayo lagi dito or painitin ng ulo ninyo. Para hindi uminit ang ulo ninyo, para hindi na kayo mabuisit. Di ba, dami-dami namang channel sa YouTube. Oo. Siyempre, lalo tigit, na-appreciate naman namin yung mga taong nagkakagusto sa aming mga kagagahan dito, na nalalike kami, na pag nakikita namin sa mga malls, lalo na yung mga mayayaman, di ba? Na nagpapapicture pa, kami yung hiyang-hiya, di ba? Na-appreciate namin ng sobra. So kung hindi nyo kami na-appreciate, ayaw nyo kaming makita, Huwag niyong patayin yung sarili niyo. Huwag niyong pataasin yung dugo niyo sa amin. Oo, maraming paraan para i-divert sa iba. O, ganun lang. Tinan mo, ako pa nagsasuggest sa inyo, di ba? Ganun lang ang buhay. Diyos ko naman, smile. Yes. At the end of the day, piliin ang sarili. Ayan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Lai, manonood pa sa amin, hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click yung red subscribe button na nandiyan sa baba. At kung naibigay pa yung ating episode ngayon, para kayong komento sa lahat ng aming chika, comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinlik nyo yan, kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manonood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. Meron po tayong bagong vlog dyan. At syempre, nais po natin magpasalamat sa Envy Skin Beauty and Wellness Center for skin, face, body, and wellness. Nandiyan po sila sa Marig na siya, tapat po ng ABS-CBN. Sa ground floor lang po ng Grandia Place. So kita mo na parang pang-apat na episode na to na wala akong liquid foundation. Dahil yan sa Envy. Dahil dun sa Ikaw na talaga, Envy. Diba? Sa PRP resurfacing na part ng Acne Revision Program. Thank you po, Envy. Ay, naku, alam mo sa totoo lang, diba? O, ako nga, nasunog yung mukha ko sa Dubai. Yeah. Oo, I mean, kasi sobrang init. Sobra, 49 to 50 Alam mo, degrees. kaya nga Inabot natin. doon ako bumilib sa mga kababayan nating mga nagtatrabaho sa Dubai, Abu Dhabi. Talagang grabe. Oh my God. So, alam mo yung pagtitiis nila na hindi na normal na sa amin to. Ang importante, may trabaho kami. Sobra akong bilib sa kanila. Imagine mo, ako, maarte pa yung skin ko. Ha? O, di ba? Nung nag-Dubai tayo, Diyos ko po. Inaano naman ng Envy yan. Yes. Inaalagaan naman ng Envy yan. Kaya thank you so much, Envy. Siyempre pa, ayan, kagagaling ko nga lang kay Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic sa tapat lamang yan ng Christ the King Church sa E. Rodriguez. Diba? Diba? Ang ganda na ng teeth mo ngayon. Thank you! Thank you, Doc Jess and Miss Ara. Oo, Diba? diba? Oo. Binigyan lang ako ng bagong ngiti Diba? Yes. Diba? At syempre pa, makita tayo dyan, ha? Maring Rose Santos. Yes! At narinig ko yung ubo ni Mrena. Nakakaloka na tinitis mo. Kabidate mo yan Oo, Maring Rose Santos ng White House Cares sa New York, ha? Kita-kita tayo dyan, Maring Rose, ha? See you, Miss Rose! Ayan, sana makita nyo rin si Miss Rose na yung mga NCLEX passers. Yes! Oo, yung White House Cares, yung mga nurses natin dyan. Aba, ayan na, ang pagkakataon nyo. Gusto nyo magtrabaho sa New York? Yes. Manirahan sa New York? Ayan na. Correct. Basta NCLEX sponsors kayo Yes. at masunod nyo yung mga requirement. Kaya i-PM nyo
ang White House Cares. At saka Okay? open yun na hindi lang para dun sa mga nurses dito na gusto magtrabaho sa New York. Pati yung mga nandun na mismo Lalo sa na. US. Oo, Lalo lalo na na po kayo. nandun. Open po silang tumanggap Correct. ng mga Oo. applicants from the US Oo. and other countries. Oo, Yeah. makikita rin natin dyan si Romer Gutierrez Haso. Yes, Oo, para naman ng, sa gustong mga teachers naman, di ba, Nay? Teachers Oo. naman ang hawak nun. Yung mga dito, pupunta ng New York, ng Alaska, Yes. ng Michigan, lahat. Lahat ng Basta New state. York, oo, yung mga at least may 2 years experience sila sa Yes. pagtuturo, hindi ba? Mm. Yan, sa RCC Staffing Staffing Solutions Solutions USA. USA. Ayan, makita tayo dyan, Romer. Ayan, oy, nako, syempre binabati natin ang happy anniversary ni Niels Datglo. Wow. Ng aking mga kumpare-kumaring si AJ Opeña at si Sir Ferdy Opeña. Ayan, Wow. ang dami nilang branches na Wow. sa mga malls lalo na, no? Naku, sana ma-achieve din yan ni Agnes Mora. Oh. Yung may-ari ng nail cocktails. Yes. Kung saan tayo nagpapapulpul ng Ang puko. mga nail care. Oo, diba? doon naman sa baba yung Headway Vera Salon. Yes. Oo. Para sa haircut, Yes. sa pakulay ng hair. Oo, na nasa mga malls din. Oo, taray ni Mikhail Hiram. Ayan, magkikita-kita tayo dyan ay mga kababayan natin sa Michigan, Yes. US of A, Yes. sa August 22, ha? Yan. Oo, ayan. Ito yung detalye, para sa How to Get Away from My Toxic Family screening, ha? Yes. Ayan po ang poster at kung saan mabibili ang tickets. Ayan, sa August 23 naman, ay lilipad naman kami ni Loy patungong San Diego sa Chula Vista. Wow. Ayan, para naman sa screening din ng naturang pelikula. Ayan po, for Yes. your tickets, okay? Ayan. At August 23 din, kasabay, ha? Ha? Pero wala tayo doon. Yung pelikula lang, may screening lang sa New Jersey. Wow. Ayan, ito naman po ang detalye dyan. Yan ay sa Paramus, New Jersey. Ayan, Wow. ha? At syempre pa, lilipad na naman kami patung San Fox, sa San Leandro. Wow. Kita-kita po tayo August dyan. 24, ayan naman po ang detalye. Excited po kami makita yung mga kababayan natin dyan na manunood. Diba? Yes. Ayan, we'll see you there, okay? Yes. At sa September 6, wala naman tayo, Loy, no? Sa Virginia, California naman. Pero manood Ayan. po kayo. O, manood kayo. Oo. Nako, para sa inyo ang pelikulang yan, Wa Hechos. Tama. Oo, ha? Ayan, sa Bahrain. Yes. Oo, nako. Tuloy na? Tuloy na ang Bahrain. Wow. Ayan. Sana matuloy din yung mga Hong Kong, Singapore, yung mga Oo. ganun na yan. Dami nagre-request Oo, eh. oo. Meron kami kinakausap para dun sa How to Get Away screening sa Hong Kong at sa Singapore. Yan. Yan, ha? Yay. Kita-kita tayo dyan. Okay? Yes. Kung isasama nila kami. Oo. At, Sana naman. oo. At syempre pa, ang aking pong panayam pa rin, no? Kay River Joseph. Okay? Yes. At naku, abangan ninyo aking susunod na interview na ka. Ay, Oo. sino? Hindi ito nagpapa-interview pero buti na lang pinagbigyan ako. Ay, sino? Basta makikita ninyo. Ha? At ito po ulit yung lingkod, Papaw Sinoche Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ay, nako ha, bago tayo magpaalam. Oo, tawagin ko muna ang ating mga bisita. Ay, meron ba? Asan? Mga artista sila na tayo lang nakakakilala. Okay. Yung nag-makeup sa akin. Yes. Sa aking mga vlogs. Si Oo. Martina Sabusa. Yes. Oh. Ayan, mahusay mag-makeup yan kay Ike. Parang kamukha mo na siya, Nay. Ay, huwag naman. Mas maganda siya sa akin. Oo, ayan. Diba? Ang dami yung mini-makeupan. Yung mga Yes. sa wedding, sa Yes. buron. Ay, wedding lang, tsaka Wedding lang. events. Wedding. Oh. Martina sa Busap. Ayan po. Yes. At syempre, yung ating kaibigan mula pa sa Nagoya, Japan. Oh. Ang aking super friend. Oh. Na kahilera ni Tito Nestor Puno. Si Roderick Lacerna. Oh. At si Tita Virgie. Oh, kaya naman pala abot-abot ang hello ni Morena kanina. Diba? Oo. Nang nalaman yan, taga Nagoya, Japan Oo. pala ito. Oo, mukha kang pera, no? Oo, ayan, syempre, si Miss Kato. Kato! Miss Kay! Hi! Christmas! Irisaimase, ganun ba yun? Domo arigatou gozaimasu!
Tama ba yung mga sinasabi niya, Kay? Tama. Oh, ayan. At syempre, Miss Kay to, Martina Sabusap, ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. Para mga ano kayo, no? Mga pipi ba kayo? Hindi ka nagsasalita. Bati ka naman, Miss Kay. Oo, Miss Kay. Sa lahat. In Japanese. Minasang ohayo gozaimasu, konbanwa, konnichiwa. Naku, Miss Kay, paano yan? Baha pa din daw kila Rene. Ay, hindi na ba? Hindi na ba? Oo. Sabi kasi niya ka na, irisumase, baha pa po. Ganun, Uy, eh. nag-stock siya ng mga pictures ng baha. Talaga? Yung Rena, para sa mga susunod, pag umuulan lang ng konti sa kanila bahay. Baha na? Ay, ang taray. Ganon, oo. Ano ba ang aray ko sa Japanese? Itay. Itay. Oo. Itay? Itay. Oh, Itay! Ganon? Okay. Ay, itay! Wag po, itay! Grabe ng luwag.